Alleluia, 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 Alleluia. Kayong kay Kristo nabuhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay nasa Lunes ng ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Natapos na natin ang oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay kahapon. Ngayon tayo naman ay bumibilang ng mga 50 days bago ang Pentecost. Bago ang Pentecost, may isa pang linggo yung pag-akyat sa langit ng Panginoon. After nun, yung 50 days na Pentecost, 50, ay ang kapanganakan ng simbahan. Kaya mapapansin natin simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, maraming katuruan si Jesus na binabanggit tungkol sa Espiritu Santo. Inihahanda niya ang kaniyang mga alagad. Inihahanda niya tayo sa pagtanggap ng banal na Espiritu nang siyang nagpapabanal at siyang nagpapalakas sa lahat ng mga Kristiyano. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Narinig ninyo,
na binanggit ni Jesus ang tungkol sa Espiritu na parang hangin. Naririnig ninyo ang kaniyang ugong at nararamdaman ninyo, pero hindi natin siya kayang kontrolin. Si Nicodemo na ipinakita sa Ebanghelyo ay hindi lamang ordinaryong tao. Siya ay pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin, si Nicodemo ay isang Pariseo. Kapag sinabi mong pinuno ng mga Hudyo, miyembro siya ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin, ang pinaka-Jewish council nung unang panahon na nagde-decide sa buhay ng mga Hudyo mapalabas o mapaloob ng templo. So makita natin kung gaano siya ka-influential. Ang kaniyang mga salita ay pinakikinggan ng mga ordinaryong Hudyo. Dahil bilang isang Pariseo na aral sa kasulatan, matalino, magaling, influential ang taong si Nicodemo. Kaya ang kanilang pag-uusap ay pag-uusap ng hindi ordinaryong sitwasyon. Mataas yung antas ng kanilang conversation na sa unang tingin parang hindi natin maunawaan. Pero isang bagay ang nakapagtataka. Kung si Nicodemo ay influential, kung si Nicodemo ay matalino, kung si Nicodemo ay aral, bakit kailangang gabi ang kaniyang napiling oras upang kausapin si Jesus? Isang gabi, sabi sa Ebanghelyo, pwede naman atang araw, pero bakit gabi? Kayo ba pupunta sa isang lugar na gabi? Mayroon itong gustong sabihin tungkol kay Nicodemo. Dahil nga siya ay isang Pariseo at isang mataas na tao, ang pagpunta niya ng gabi ay pagtatago sa kaniyang mga kasamahan. Dahil kung siya'y makikitang kausap at kasama ni Jesus, magagalit ang karamihan sa kanya at maaaring siya'y itakwil bilang isang Pariseo. Kaya nga po ang gabi ay simbolismo ng spiritual confusion. Matalino, aral, influential, pero bakit ang kaniyang isip ay magulo? Bakit ang kaniyang intensyon ay hindi maayos? Kaya sa pakikipag-usap niya kay Kristo, doon niya nakita, unti-unting nagliliwanag na mula sa spiritual confusion, pumasok siya sa total transformation. Nako-confuse at nabago dahil sa salita ni Kristo. Ano yung salitang iyon? Born from above, not born again. Born from above. Born from the water and the Spirit. At ito ang ipinamamanhig ni Jesus upang maunawaan ng lahat ng tao ang katotohanan at kalalagayan ng kaniyang espiritu, kailangan siyang muling ipanganak sa pamamagitan ng tubig at sa espiritu. Ito yung ating banal na binyag. Lahat tayong mga Kristiyano'y naging born again na.
sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Papaano dinescribe ni Jesus ang Espiritu? Para daw itong isang hangin na hindi mo pwedeng kontrolin, pero pwede mong maramdaman. Ito ang transformative, nakakapagpanibagong lakas na bigay ng Espiritu Santo. Nawawala ang confusion ng tao dahil napapalitan ng karunungan ng Diyos. Lumalabas na hindi natin kayang kontrolin ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Tayo lamang ay sumusunod sa ihip at indayog ng Espiritu patungo kung ano ang totoo at kung ano ang mabuti. Kaya tayo'y muli nang ipinanganak dahil sa ating pagsampalataya sa kapangyarihang dala ng Espiritu Santo. Kaya nga po pag Easter Vigil, tayo'y nagpapanibago ng ating binyag. Kung kayo ay nakasimba noong Easter Sunday, ibig sabihin, nabago na ninyo, napagpanibago na ninyo ang inyong binyag sa tubig at sa Espiritu. Tayo ngayon ay dinadala ni Jesus sa isang buhay na ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. Damhin ninyo, pero hindi nyo makokontrol ang inspirasyon at kapangyarihang ibinibigay nito sa ating buhay. Kaya po, ang imbitasyon ng ating ebanghelyo'y mabuhay ayon sa diwa, sa ihip, sa indayog, patungo sa kabanalan ng Espiritong nagbibigay buhay. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.